Anong pangako ng Diyos ang pinangahawakan mo? Wala ka na bang lakas? Pakiramdam mo ba ay wala ka nang makapitan? Lahat ay nilapitan mo pero walang isa man ang tumugon. Nais kong paalala sa iyo, kapatid. Sinasabi sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." Ngunit ano nga ba ang nagagawa ng pangako ng Diyos sa isang tao? Una, binibigyan tayo ng pag-asa. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, binibigyan ng pag-asa ang mga hirap sa buhay, kapos sa buhay, may problema sa buhay, may sakit at marami pang iba, upang ang lahat ng tao ay magpatuloy sa buhay ng may pag-asa sa pamamagitan ng pangako ng Diyos. Sa anumang hamon ng buhay, ang pangako ng Diyos ay makakapitan. Umaasa tayo na merong bagay na gagawin ng Diyos para sa atin at ito ang pangako ng Panginoon. Pangalawa, binibigyan tayo ng kaalaman na may mabuting plano ang Diyos para sa atin. Ibinibigay ang kaalaman na ito upang tayo ay pumanatag sa plano ng Diyos, na bagamat maaaring makakita tayo ng di magandang bagay sa proseso ng plano ng Diyos, hindi ibig sabihin nito ay ikasasama natin. Ngunit, ipinapaalam na ang plano ng Diyos ay napakabuti para sa atin. Sinasabi ni Isaiah chapter 55 verse 8 to 9, "For my thoughts is not your thoughts, neither your ways is not my ways, declares the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Tandaan natin, hindi natin kailangan maunawaan o malaman ang kabuuan ng plano ng Diyos, kundi kailangan lang natin magtiwala sa pangako niya at sa kung ano yung kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Kaya ikaw, kapatid, may tanong ako sa iyo.